She's like an angel in disguise. Na-overhinog na po. May uod na ate. Yan. Hindi yan joke-joke. It's uod na. Kaya hindi na siya pwede. Oh, you already eat? What did you eat for breakfast? OMG! Jollibee again? Chicken, pancake, or egg disal? Wait, there's pancakes already? Kasi ayaw na niya. Ayaw mo na ba? Let's G. Okay na tayo. Let's go, girl. Let's go, girl. Let's go, girl. Sabihin, ipaalala sa iyo ang ating sumpa na ako'y sa'yo at ika'y akin tayo. Last day of, ngayon? Seminar sa Iluminada. Last day. And kailangan pa namin mag-ikot ngayon sa kung saan-saan. Yep. Kung saan-saan. Kasi kailangan namin magpakain.
nangyari po sa Tacloban. Pamilyar po kayo doon sa San Jose National High School. So dahil nga po, gusto natin na mabantayan ang ating mga anak, ang hinihingi po ng inyong lingkod, ng punong guro po ng Iluminada, ako po yun, ay nawa po matuto tayo na patuloy natin na i-monitor, no, gabayan ang ating mga anak. Formula ay nakikita ko po na parang sa panahon ngayon, kahit ang tulong ng eskwelahan, na parang ang mga magulang ay ibibigay na sa eskwelahan ng responsibilidad ng pagpapalaki ng kanilang mga anak. No? Pero alam niyo po, meron po akong gusto i-share, no? Para malaman din po natin, kasi po, tama po sabi po ng ating principal kanina, na bakit po ating mga anak ay meron seguridad at mag-prevent na iwasan natin ang nangyari po sa Tacloban shooting. Tama po ba? And praise God, kasi alam naman po natin na sa ating bayan po Pawe o Bulacan ay maaagapan po po mangyayari ang katulong ng Panginoon Diyos. Okay. Pero lang po ako mga pointers na dapat po natin malaman lahat bilang isang mga magulang. No? Ang sabi po rito, sa Bible po, sa Pagkakaan, pag-completed verse 6, ang sabi rito, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang nakaran. At kapag siya'y tumanda, ay hindi niya ihiwalayan iyon. Mga magulang, no? Ang mga magulang po ay dapat marunong magdisiplina na may pag-ibig sa kanilang mga anak. Tama po ba? No? Naalala ko po ang aking po mga magulang, ako po elementarya, hanggang sa high school po ako. Naalala ko po na sa tuwing papasok po ako, ang daming pili sa akin ng aking mga magulang, mag-aral ka mabuti, sumunod ka sa iyong mga guro, gawin mo yun dapat. Hindi nila pinapakinggan. Papasok dito, lalabas doon. Lalo na po pagka araw-araw. Tama po. Eh lang yun nga, yung sabi ni Pastor, bilang tayo ang mga magulang, dapat tayo po ang unang-una na magdidisiplina or magtuturo sa ating mga anak ng mga magagandang bagay. Magandang asal, ano pa po? Ano pa po? Maliban sa magandang asal. Diskarte. Diskarte, tama po ha. Hindi diskarte yung mali. Kasi nga, kahit mag-iba-iba ang ating mga pinag-iisip, lahat naman tayo ang gusto natin is mapalaki natin yung mga anak natin na maayos. Tama po ba? Wala naman siguro magulang dito na, wala? Basta lang. Lalo na, yung mga anak po ba ninyo disgrasya lang kayo na buong? Hindi, no? Nasarapan kayo dyan diba? Ay, hindi pwede sabihin na disgrasya ang pagkakagawa niyan. Lahat kayo, ginusto ninyo magkaroon ng anak. Kaya alam ko naman siguro, or alam naman po ninyo siguro, na ang pagkakaroon ng anak ay may kaakibat pong responsibilidad. So pagka po kayo ay pinapatawag namin sa stasyon o di kaya sa MSWD, sana huwag kong sumama yung loob ninyo. Lalo na po, pagka yung mga anak po ninyo ay mga minor de edad. Kailangan po, pag sila po ay napapapunta sa opisina po namin, kailangan po nandun ang magulang. Hindi pwede na sasabihin ninyo, dalhin na ninyo yan. Wala yung nakikinig sa akin yan, sa inyo na yan. Hindi hula-bubo ang anak ninyo na pwede kong paliitin tapos i-display sa office. Kailangan po po kayo. Kasi kailangan ninyo akong tulungan kung paano, anong gagawin natin dun sa anak po ninyo. Lalo po pagkaalam mo natin na medyo naliligaw na po siya ng landas. Hindi mo namin kaya na kami lang. Kailangan mo namin yung tulong mo ninyo. Lalo sa mga nangyayari po ngayon, sa panahon ngayon, yun nga, sa school naman. Nang akala ninyo, safe ang anak ninyo dahil nandito sa paaralan, pero minsan hindi buha pala. Tapos, may nangyari sa school, sinong sisisihin? Teacher, no? Mga teacher, walang ginagawa kasi. Pero inisip po ba ninyo, yung mga bata kaya na yun, ano po ba? Saan po ba sila galing?
kanilang bahay. Kasi minsan may ibang magulang din na pag tinatanong namin, paano mo ba ninyo pinalaki yung anak ninyo or ano ba ang anak ninyo sa inyo? Ang laging sasabihin talaga sa amin, mabait yung anak ko. Walang ginagawa yan. Ay, laging nasa bahay yan. Sumusunod naman sa akin. Oh. Paano po ba ninyo napalaki yung inyong mga anak? Lagi po kasi talagang sa inyo babag po yan. Hindi pwede yung sabihin na ang dami kong nailuha, ang dami ko nang nagdaldal dyan, pero hindi sumunod sa akin. Kung sa isang paraan na ginagamit ninyo, na lagi kayong nananakit para manahimik ang bata, try naman ninyo na kausapin lang. Kung nasubukan ninyo yung dalawang paraan na yun, pero wala pa din, ganun pa din, pwede naman po kayong maghingi ng tulong. So, ngayon malalaman ninyo, pwede na yung dalhin sa akin yung anak nyo, pero hindi po pwede iwanan sa akin, ha? Hindi po pwede yun. Yun, pwede yung dalhin sa akin, ayan, pwede yung dalhin kay Ma'am Elson. Pero yun nga, yung sabi ko namin, hindi mo pwede iwanan sa akin yung anak nyo. Dapat nandun pa din kayo kasi tutulungan ninyo kami kung paano sila maging maayos. Naiintindihan po yun. Kaya sana wala pong galing dito na pag may ginawa yung anak, hinahayaan na lang hindi man lang pag-isipon sa opisina. Kailangan pa talaga sunduin sa bahay nila. Pag sundo naman sa bahay, ang sabihin, harassment na naman yung pulis, sinuntahan ako, napahiyan ko. Kasi ayaw nito pumunta sa amin. Kailangan po kasi na nandun po kayo. Samahan po ninyo yung mga anak po ninyo. Nakita ko din po, may mga kasama kayo mga bata. Yung nga, nagagawin po na pag nag-anak naman po tayo, alam na ninyo, pagka maliit pa lang po ang bata, madali po sila maturuan. Madali silang manggaya kung ano po yung nakikita po sa inyo sa loob ng bahay. Tama po ba? Pero pag malaki na yung mga yan, pag may sinabi ka sa kanila at hindi nila nagustuhan, may iba, sumasagot na. Tama po ba yun? May mga ganito po ba ang mga anak? Kasi po, yun na, dapat kung bata pa lang siya, tinuruan na po ninyo sila. No? Sa simple, magsasabi na dapat magsasabi sila ng po ako, magpasalamat kahit maliit na candy ang ibigay ninyo. Mag-sorry pagka may ginawa siya. O di kaya yung magsabi na, I love you sa inyo. Yung mga anak pa ninyo, kaya magsabi ng nanay, mahal po kita. O di nanay, sorry po, hindi na po uulit. Pero yung sincero naman, di ba? Sorry na, hindi na po uulit, o pinabukasan, ayun na naman siya. Diba? Dapat sincero mo yung pagsasabi ko ng gano'n. Yung sasabihin mo, anak, huwag kang magsisinungaling na kasi bad yun. Pero, may dumating na naniningin ng utang, ano sasabihin nyo? Ay, sabihin mo wala ako. Sabihin mo, namatay yung lolo mo. Anong sasabihin ng bata? Kuya, wala po si mama, namatay daw si lolo, sabi niya. Tapos ang isip ko kasi ng bata, hindi niya ma-distinguish kung ano yung white lies na tinatawag. Basta pag nagsinungaling ka, yun na yun, sinungaling na to. O di kaya naman may pinangako ka sa anak mo, ang sasabihin mo, mamaya na kita kakausapin. Pero ang sinabi mo mamaya na, natapos na ang mamaya, kinabukasan hanggang sa next year na, hindi pa ninyo sila kinakausap. Tatatak sa isip ng bata yon na kayo ay sinungaling na nanay o kaya ay tatay. Dapat pag nangako po kayo, sundin mo ninyo. Kahit gaano man tayo kabisi sa trabaho, kung gusto ng anak natin na makausap tayo, kausapin mo ninyo. Kasi pag yung pagkakataon na yon na gusto kang makausap ng anak ko, pero puro busy ako, inaantok na ako, matulog ka na, ingay-ingay mo, naiirita ako sa'yo, puro ganun ang sasabihin mo. Darating yung isang araw na, ikaw naman ang gustong kumausap sa anak mo, pero hindi niya ibigay yung time sa'yo. Sasabihin niya, ay mama, o ikaw, tumitigil ka, ayaw kitang kausap, mas gusto ko pa doon sa barkada ko. Kasi nga, mula nung maliit siya, sinasabi niya, gusto niya gusto niya makipag-usap sa inyo, pero hindi mo ninyo ibibigay yung time sa kanila. Tatatak sa isip ng batang ninyo. Meron na dito laging gano'n, pag may tinatanong ang anak, nanay, bakit po bilog yung buwan? Pero kahapon kalahati lang yan.
nag-away kayo at demonyo ka, hayop ka, mamatay ka na, gumaganon ka, di ba? O, naririnig ng bata yun. O, minsan kahit hindi nyo kasi tinuruan yung anak nyo na ako ang mama mo, ako ang tatay mo, ito ang kuya, ito ang ate. Nagtanong sa school, anong name ng mama mo? Demonyo. Si tatay mo, hayop. Kasi yun ang naririnig nung nag-aaway kayo, yun ang tawag mo sa asawa mo. E di yun na nga, iisipin ng bata na yun ang pangalan ng tatay niya o kaya nanay niya. Kaya please lang po, kung ginagawa ninyo yung mag-away, magdurahan sa harap ng mga anak ninyo, sana sa kayo po or mamaya po, tigilan po ninyo. No? Pag ginagin po kayo, umuwi kayo. No? Teka lang muna, may napag-alalan ako. Doon tayo sa likod bahay mag-away. Para hindi mo narinig ng bata. Kasi makikita ninyo, ano yung light na bata? Ano, nag-PTI na. Saan natutunan yun? Diba? Kung di narinig, yun na yung sabi natin, babalik ulit po tayo na kung ano yung naririnig mo, ano yung nakikita ng bata na kukuha niya, na akala niya tama yun, kasi manahili na yung nagpapakita sa kanya ng bagay na yun, kung kanino niya naririnig, kaya akala niya, ito po yung tama. Sana, huwag po ninyo magpipulon. Baka meron dito pag-uwi, ano? Kumigil ka muna, ang pag-ibig ng asawa. Hindi tayo sa likod ng bahay mag-away, o dito sa harap ng bata. Tapos, kung tanong ko rin po, sa mga maliliit po na anak ninyo, sino ho ang nagpapaligo at yung nagpapalit ng damit ng anak? Yun po ang dapat. No? At habang pinapaliguan ninyo, binibihisan ninyo yung anak ninyo, sinasabihan po ninyo na walang sino mang pwedeng humawak nito, kundi ikaw lang at saka ako. Wala nang iba. Kahit ang liit-liit ng anak ninyo na yan, lalaki man yan o babae, yung sinasabi ninyo na yun, kada ligo, kada bihis niya, tatatak sa isip po ng bata yan. Pag may isang tao na humawak sa kanila, at naisip nila, ay sabi ni mama, bawal hawakan tuwa. Tatakbo po agad ang bata sa inyo at magsusumbong. Pero kung sino-sino lang ang nagpapaligo, naghuhugas sa kanya, nagbibihis sa kanya, ang isip ng bata, kahit sino na lang pwede humawak sa kanya. Lalo sa mga pribadong katawan nila. At pag may isang tao na bumastos sa kanila o umabuso sa kanila, hindi yan magsasalita dahil ang akala niya okay lang yun. Kasi kung sino-sino na lang ang nag-aastaso sa kanya. At ang nakakalungkot pa po doon, pag yung mga bata kasi na yan, hindi ho nila alam ang buwan, ang araw, at saka ang oras. Eh yun ang pinakamahalaga po sa pagsasampa ng kaso. Pagka po hindi na nila masabi yung araw at oras, o di kaya yung buwan, taon, mahirap na po mag-file po ng kaso. Bakit po? Baka gumawa kayo ng date at saka yung oras kung kailan nangyari yun. Tapos yung nire-reklamo ninyo, may party pala na pinuntahan, tapos may mga picture sila, yun lang ang ibibigay niya sa judge, dismiss na po yung kaso nyo. Kaya ganun po ka-importante yun na dapat po mga maliliit pa lang po yan, maturuan mo ninyo. O may tanong yung mga kuya, paano naman po single dad ako, wala pong ibang maglilinis dyan, mag-aasikaso dyan. May mga babae naman po kayo, nanay, o kaya siyahin ng bata. Kung walang-wala mo talaga, kayo po mga tatay, alalay lang, pero hindi kayo ang hahawak sa katawan ng bata. O ito, pang-focus mo dito sa katawan mo, ito, yung sabon mo sa katawan mo, tutuhusan na lang, pero hindi po kayo ang hahawak. Kasi nga, mamiliha ka, or parang okay lang sa bata ang paghawak-hawak na yun. So yun po yun. Kasi may iba, question yung post namin, kaya pinaliwanag ko rin sa inyo. Para at least kayo, kasi malami kayo, baka may mga nagtanong daw, hindi, kasi ganito daw kasi yan. So, kayo na magpaliwanag ko, asahan ko po ba yun? Kasi yun po ang lagi nilang tanong, bakit ganito? Eh, pagka i-explain namin, pagka sa chat po kasi iba yung nagiging dapat sa atin. So, ano yun, patalastas na ng mga anak po natin. Huwag tayong papayag na matulog na wala yung anak natin na isa din. May nakakatulog ng mga magulang na ganun. Anong oras na? Alas 2, wala yung anak, pero ano, naghihilig na, alas 8 pa lang. Ha? Kasi noon naman, naranasan ko naman, pagka wala kami sa bahay, Diyos ko, mayroon ng pakpak. Uwi! May pakpak na. Hindi lang uwi yun, pagdating sa bahay, mayroon talagang palo.
ba doon? Kasi may mga ganun po, pumunta sa akin, nawawala yung anak, anong oras na, pero nakatulog sila ng maayos. Tapos yung anak nila, wala pa bakit. Sana wala pong ganun. Professional, hindi pwede din yung non-pro. Naiintindihan ko. At saka yung may-ari ng motor na yun, baka akala niyo, ligtas kayo kasi hindi naman kayo ang nag-drive. Kaya lang, meron kayong pananagutan kasi ginagamit ninyo sa minor de edad yung motor ninyo. Saka huwag na ninyo kasi magamit. Alam naman ninyo, kaka-aksidente, lalo pag gabi na, kasi kung motor yung mga anak ninyo. May tagabansa po ba? Bata ko siya nakita sa inyo eh, kaya ganun eh. Hindi kaya naman kasi, yung bata, yung classmate ko, lagi akong ginagalit ko sa ulo. Ano sabi ng tatay? Subukin mo, titigil yan. Tapos kung sinuntok talaga yung classmate ko. Kahit hero lang yun, nasasabihin ng tatay doon sa anak, lumaban ka, hindi pwedeng atik-atik ka. Yung bata talaga nag-iigalong sa school, kaya lang, mali na ako. Kasi iba yung dating kasi sa bata pagka ganun eh. May ipon yung galit, at isang suntok lang ako. Lumipad pa yung bata, nalagdag pa doon sa second floor. Sana po nagkakaintindihan po tayo sa mga ganun na. Yung mga iniisip natin, nakakala natin, tulad man, magpapainom ng alak para lumakas. Para pag nalalasing niya, hindi nalalasing ka agad. Pero kayo pala nagturo. Ang hindi maganda. Kasi dapat hindi ininom yan eh. Kaya lang sabi niya, ay dapat pala mag-practice ako uminom kasi para maging malakas ako. Tsaka yung anak ninyo maliliit, mangungupit ka nun. Pero anong ginagawa niyo nung nangungupit ng bata? Tatawanan kita, ang galing ng anak ko, nakakupit ng beses sa bag ko. O anong sabi ng bata, ay pwede pala ako mangupit. Tinatawanan lang ako eh. Na dapat, kung nangupit siya ng beses o kaya piso, ay anak, hindi maganda yan. Mas maganda kung hindi ka na lang. Kasi sa piso na yan, lalaki ng lalaki. May tanong na po ba kayo na nabubuo sa isip niyo? O baka sabihin nila, gusto, pumunta pa lang tayo dito para masirumunan. Ang unang-una na, mag-initiate na kailangan open yung communication mo dito. Kahit sa mga crush-crush na gano'n, dapat open kayo pag-usapan. Tapos dapat magkaroon kayo ng boundary. Against po ako, sinasabi ko na ang magulang pinapayagang mag-boyfriend yung mga anak nila na high school lang. At ang sasabihin sa akin ay okay na yun para kilala mo kung sino yung lalaki na yun. O sige, kilala mo yung lalaki na yun. O kapag tinabog yung anak mo, anong magagawa mo? Kahit kilala mo pa yung lalaki na yun. Sa tingin mo ba, pagka nakatalimod ka, walang ginagawa yung dalawa? Baka ba sa limod mo, nag-aalingkat na yan. Nag-holding hands pa. May thrill eh. O sinahin mo, nagluluto. Dito. Gaganon pa. Kaya hindi po talaga. Mas maganda na sabihin mo na lang sa anak mo na ngayon na high school ka pa lang, ang asikasuhin mo ay pag-aaral. Kasi yung pag-boyfriend na yan ay pagdating na lang ng panahon na ikaw ay nasa legal age na o kaya nagtatrabaho na para makakamili ka ng mas maayos na boyfriend o kaya girlfriend. Ipaliwanag din kasi ninyo. Hindi yung basta-basta na lang po ninyo bumiyawan. Kasi meron din po tayo na naging kaso na dahil nakila sa boyfriend niya, hindi pumayag ng lola na dalawin siya ng jowa niya sa bahay, kinabukasan natagpuan na lang nakabigti. Kaya nandun pa rin ulit tayo, babalik ulit tayo dun sa dapat kinausap, pinaliwanag kung bakit hindi pwede. Lockdown ng school. May sinabi po ba yung mga anak po ninyo regarding po doon? Sa lockdown, o kaya may nabasa na po ba kayo regarding sa lockdown? Kung ano yung ginagawa? Wala po. Kailangan nga po talaga, no? So, pag lockdown, sinasabi po kasi, pagka may nangyari, tulad nun, may nagbababaril dito. At saka, sino po ba ang pinakamalapit ang bahay dito? Meron po? Baka may mga marinig kayo na nagpuputukan dito. Anong number 1 na gagawin ng nanay pag sinabing nagpuputukan sa loob ng school? Oh, tatakbo talaga sa school. Pero nanay, wag. Kasi
estudyante sa bawat classroom. At ikaw nanay, kung tumakbo ka dito, tapos pagbabagbagin mo yung gate, kasi gusto mong pumasok, hindi ka po mapapasukin kasi pati po yung gate close po, sarado po lahat. Yun po yun pag lockdown ng school. Yun nga lang ang kailangan malaman. Hindi po pwede na, oh, yung anak ko, akin ka, baka mabaril. Gaganon ka, tapos nandun ka, iyak ka pa ng iyak doon. At yung anak mo, naririnig ka, ay magpupumilit po yun. Eh, pagka-lockdown nga po, dapat yung mga estudyante magtatago ang tahimik, mananahimik. Kaya lang pagka yung nanay niya, ngawa ng ngawa doon sa may gate, naririnig pa niya, abay talaga, tatakbo din at lalabas yun. Na imbis na hindi sila mapansin nung tao na naghahanap ng mabibiktima, ay nakita na, ay doon, nakabukas na yung pinto kasi tinakbo yung nanay sa gate. Eh, hindi nga makakalabas po yung bata kasi po nakalak po yun. At pagka nag-lockdown po, pagka may mga pulis, kami nga po, pag naayos naman po lahat, makuha na kung sino man yung nanggugulo doon, may debriefing po na gagawin sa mga bata. So, hindi po agad-agad makukuha po ninyo at may uuwi po ninyo yung mga bata. Aantayin po ninyo yon. Kasi pagkatapos sa amin, susunod naman kay Ma'am MSWD. So, depende yun. Kung sakaling hindi naman ganun kagulo yung itong paaralan na to, dito na lang. Per room or sa isang side. Pero kung magulo dito, dahil marami, may mga nakahundusay na dito, alangan naman dito tayo, di nakikita ninyo. Baka madala din po kayo sa munisipyo, sa may MSWD. Doon po pupuntahan yung mga anak. So yun po ha, yung mga malalapit dito, pag narinig niyo yung buzzer nila dito o yung mga papatulogin po nila na may emergency sa loob ng school, hindi po kayo tatakbo dito mga nanay. No, yun po ang sabihin po ninyo, hindi po kayo pupunta dito. At gustong pumasok kasi makakagulo po kayo lalo. Baka mas lalo maraming mapapahamak. Mamaya naman po, may mga magpapaliwanag din po kung ano pa ang dapat ninyong gawin. At saka baka mga ibibigay ng mga flyers sa inyo. Pero yung sa mga yung DepEd, pag may cellphone naman po tayo lahat, tama po? Mababasa po ninyo doon. Basa-basahin mo ninyo doon kung ano yung mga announcement po ng bawat school. Kasi same-same lang naman po yun eh. Kaya pwede po ninyong basahin nyo para magkaroon po kayo ng idea kung ano po ba yun. Pagka sinabing lockdown. Alam ko, iniisip mo, nanay, nung lockdown ang sinabi. Lockdown noong 2020, di ba? Ganon, pandemic. Hindi ho. Lockdown po yun na dito po sa school. Pagka may nangyari po dito sa school. Liability yung mga bata na yun. Pero, merong civil liability. Na ang nananagot, kalimitan, hindi kalimitan. Talagang kang nananagot, magulang ko. Pag nagnakaw ang anak mo, ikaw ang magbabayad. Pag nanakit ang anak mo na ospital yung tao na yun, ikaw ang magbabayad. Pero yung sa bullying natin, kung napanood ninyo, nabalitaan ninyo yung kay Alfred Vargas, anong ginawa ni Alfred Vargas kung sa magulang ng bata na nambully sa anak niya? Kinausap nila yung magulang. Pero imbis na ayusin, away bata lang yan eh. Yung parang walang pakialam, na hinahayaan lang, baliwala lang, ang kinatuhan yung magulang. Kasi nga, responsibilidad po ninyo na yung mga anak po ninyo ay disiplinahin ninyo. Hindi yung kampihan sila at pwede silang sampahan ng kaso. Basta meron silang discernment. Ang discernment po, ipapaliwanag po ni Ma'am M. Inquest po agad ang anak nyo. Kasama po siya sa inquest. Aantayin na lang po ng court yung discernment galing kay MSWD. Pero inquest na po yung anak ninyo. Ibig sabihin, nasampahan na ho ng kaso, nakausap na ni Fiscal. So yun po, mabigat po yun. Wala naman sigurong may gusto dito na yung mga anak po ninyo ay may kaso, ganun pa lang ang edad. Kasi yung mga nakakuha ng NBI at saka police clearance dito, nakikita doon pagka may kaso. Dismiss man yan, settled man yan, o di kaya inatras man yung kaso na yon, nandun pa din nakalagay. Kung murder ang nakalagay dun sa kaso niya, murder ang nakalagay, tapos sasabihin dismiss. Kung rape ang ilalagay doon. Kung
settled o kaya dismissed. Kaya sana huwag tayong pumayag na magkaroon ng ganun yung mga anak natin kasi mahihirapan po silang magkaroon ng trabaho. No? Maliban sa ayaw din natin nun, sana naman po yung mga nandito, hindi po kayo yung mag-aabuso sa mga anak po ninyo. No, hindi ko pala nasabi yun, pero yung ang pinaka-importante, sana kayong mga nanay, pag kayong anak ninyo, inabuso ng mga asawa o di kaya jowa ninyo, kaya live-in partner ninyo, tayuan ninyo yung mga anak nyo. Hindi yung maunahin pa ninyo yung lalaki, tapos yung anak nyo, ibigay mo na lang sa lola. Baka na sa buhay niya. So, sasagutin ko na yung tanong ni ma'am. Pag nagbabanta yung anak nyo sa loob ng school, anong dapat gawin? Asan yung nanay nun? Isasama ko na. Siyempre, si nanay po aanuhin natin. Tatanungin natin bakit ganun po yung anak po nila. Hindi pwedeng sabihin ko, nanay, ewan ko dyan. Pinapaliwanagan ko naman yan. Pinakagalitan ko naman yan. Hindi ko pwedeng ganun. Dapat po alamin niyo ang tulo-tulo bakit nagbabanta yung anak ninyo na mananaksak. Kasi doon po nagsisimula yun sa banta-banta. Paano? Di mo, sasaksakin mo yun. O, nakailang ulit na lang sa amin, sasaksakin. Bakit hindi mo ginawa? O, dahil sa ganun, ganun pala. Pagpasok kinabukasan, baka makasaksak na talaga yung anak ninyo. So, dapat po yung magulang nun, cooperate po kayo dito sa mga guro. Sa guidance po. Kasi pag hindi po naayos yan dito, may ano din po yan, kailangan din po natin madala yung bata sa psychologist. No? Kasi bakit gano'n ang isip niya? Bakit mananaksak na? Baka kailangan na po ng tulong. Huwag po kayong magalit. Lagi ko sa huwag naman kayo magalit sa mga teachers. Pinaparating nga po sa inyo kung ano yung nauobserbahan sa mga anak ninyo Pasalamat nga po kayo at concern kayong teacher ng paalam nyo sa inyo. Kasi kung tutusin ay alam ko, inayaan mo dyan, hindi ko naman anak yan. Pero dahil yung mga teachers kasi natin, parang pangalawang inana at saka ama ng mga anak natin yun. Pinaparating po sa inyo. Na sana po kayo po ay makiko-operate po sa kanila pagka may mga ganun na nangyayari. So nagkakaintindihan mo tayo. Walang samaan ng loob sinasabi ko lang ganito lang po yung boses ko, baka lagi namang galit. Abuse or exploitation of children at child sexual abuse or exploitation material. So, ito po ay involved na social media. So, meron na siyang social media platform. So, ito daw po ay mga uri ng pang-aabuso sa mga bata sa pamamagitan niya po ng digital platform. So, kasama po dito yung pamimilit, panlilinlang o pagsasamantala sa mga bata para sa paggawa o pagpapakalat ng malaswang materyales online. So, pamilya naman po kayo dun sa mga documentary na napapanood mo sa TV, di ba? Na minsan sarili pa nilang magulang nagbibideo dun sa bata. Tapos, binibenta sa mga foreigners, pinipicturean yung anak, binibenta yung picture, kapalit ng pera. Tapos, ano po yung dahilan ng mga magulang? Bakit bang nila yung ginagawa? Kahirapan. Tama po. Pero, yun po ba talaga yung dahilan? Yun po ba talaga yung dahilan ng kahirapan? Diba po? Sino po dito yung mga 4-piece members? Pantawid Pamilya Filipino Program. Okay, so madami kami po Diba po? Hindi po naman pwede yung dahilan ng kahirapan dahil gumagawa naman po ng paraan ng ating pamahalaan. At kung sa atin na hindi talaga kaya kahit 4-piece member ka na, may mga substance naman din po na inibigay. May mga livelihood, may mga skill training program. So, hindi po talaga dahilan ang kahirapan. Hindi masasabi na dahilan po ang kahirapan kung bakit natin ang ginagawa. Siguro nasanay lang po talaga minsan sa material na pamumuhay. So, ganun po. Mahirap talaga. Meron talagang mga realidad na napakahirap tanggapin. Pero kung pag-iisipan po natin, pag-aaralan natin, at iisipin talaga natin yung kapakanan ng anak at ng pag-iisip natin, kaya naman natin ito yung pang-araw-araw. Diba po? So, kaya nga po kayo ba, kaharap po kayo ng problema sa pamilya. Meron
kayong mga tanggapan na pwede pong lapitan. Halimbawa, may nagkasakit, may na-hospital, may namatay. Meron naman po tayong mga assistance na binibigay para sa mga yun. Ano po? So, wag po natin dahilan yung kahirapan. Kasi sabi nga nila, kung ipinanganak ka ng mahirap, hindi mo yun kasalanan. Pero kung mamamatay ka ng mahirap, sino may kasalanan nun? Kayo na yung may kasalanan po na ano. Kasi hindi mo pinagbuti yung buhay mo na pinahirang sa'yo ng Diyos dito sa mundo. Hindi ka naman lang ng Diyos nang walang purpose dyan. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Uwi na tayo, Limbi. Uwi na tayo, Limbi. Kasama kang iba. Wait lang, guys. Wait lang. Ano magmadali? Naman ninyo may mga naglalakad eh. Mga estudyante pa yun. Eh, pagka tinamaan ko yun, bakit babayaran yung? Hindi. Ako, Diyos me. Ang aking bibig, sa kadadaldal ko, nabubulol na ako. Nabubulol na ako at sa iyong mga ang sigaw ng puso sana ay mapansin mo rin ang tunay kong pagtingin sa iyong ngiti. Ako'y nahuhulog
Alam mo, girl, lalo ka. Girl, lalush, lalush, lalush. Girl, lalu, lalu, lalu. 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 Girl, lalu, 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 lalu. Girl, lalu, lalu, lalu. La 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 Nagbanggaan pa kayo, sundot mo ang puwet niya, nagkayupi, babayad talaga siya. Sabi kasi dahan-dahan pagkabilang. So mga ka-friendship, anong nangyari ngayong araw? Well, yeah, ano tayo ngayon? Naging busy tayo for today's video, diba? Kasi speaker na naman tayo sa school pang 3 araw. Ngayon 3 araw na tayo, mga inang ko. 3 araw, 3 araw na naman tayo. Nagdadakdak na naman. And bukas meron din ulit tayo ng 3 p.m. in the afternoon. So kung may 3 p.m. tayo bukas sa mga ating mga PWDs, so yun, basta may 3 p.m. tayo bukas. 3 p.m. Ang saya din pag sa school, mga parents naman yung kanina. Kaya lang more pa sana, kaya lang medyo, alam mo yun, parang nabablangko ako kanina. Parang napuno na yata ako ng na-overwhelm ba? Mga ganon na. Wow, Starbucks. Kahit kailan di ako pumunta dyan. Hindi pa ako nakakapunta dyan. Pero may balak din naman. Alam naman ninyo, coffee is life. Pero for today, hindi na muna. Siguro. Hindi na muna siguro. Hindi na muna siguro. Hindi na muna siguro.
siguro. Kasi it's too sweet. So, baka once a month, pwede pa. Pero kung yung araw-arawin ko yun, hindi. Masakit sa dibdib. Maliban sa... Maliban sa... Masakit sa dibdib ko. Basta, ganun siya. Hindi ko lang alam, bakit nga kaya masakit sa dibdib yun? Kain. Si tatay naman kasi wala mang ilaw. Dapat meron siyang lights. Sige, hala yung bata, my gosh. Yung anak niyo, ba't ganon?